Sino-sino ba ang lehitimong kandidato o mga tinaguriang panggulo sa eleksyon? Maraming nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy pero hindi lahat mailalagay sa balota. Paano ba malalaman kung tunay ang intensyon ng isang kandidato? Sino ba ang isang nuisance candidate? Busisiin natin yan dito lang sa Batas et al. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nanonood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. At makakasama natin ang COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Ilan nga ang kandidato na natala ng COMELEC para magfa-file? Ang elected positions po ngayon ay umaabot sa around 18,290 plus or 297 to be exact. At ngayon pinoproseso lahat yung mga COC, no? Aabot ba ng anong estimate ng COMELEC kung ilan ang mag-file? Baka po sa tingin po namin baka umabot ng halos humigit kumulang 100,000 yan. At tutuparin po namin ang pangako namin, Sir Al, na sa loob ng 2 linggo ay ipapaskill namin sa aming website ang lahat ng COCs na to, pati na rin ng Certificates of Nomination. Ngayon, maliwanag, iba kasi sa automated election law, iba ang definition yata ng candidate compared to a manual system. Pakipaliwanag nga sa mga nanonood sa atin, sino ba ang kandidato? Nung merong nag-file po ng COC, agad-agad ay kinonsider ng COMELEC na kandidato ito. Yung isang aspirante na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, meron mang kalakip na Certificate of Nomination mula sa isang political party o isang coalition ng political party, ay maituturing na kandidato para sa isang posisyon. Ngunit, pagdating po dito sa 2025 national and local elections, kahit po ito, nakapaghain na sila ng kani-kanilang mga COCs. Ayon po sa batas, hindi pa po namin sila maituturing na kandidato dahil sila po ay tinuturing lamang ng mga aspirante. Kailan lang po sila maituturing na kandidato? Kapag ka po sa unang araw ng kampanya for senators and party list, February 11 po yan. At kapag ka naman po sa mga local candidates, meaning gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Panglungsod, Pambayan, at mga miyembro ng House of Representatives, March 28 pong simula. Ito rin po ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC. May mga kandidatong lehitimo, bukal ang kalooban. May mga kandidato na hindi bukal ang kalooban, hindi tunay ang intensyon, walang bona fide intention to run for office. Sino ba ang matatawag nating isang lehitimong kandidato? Opo, siguro po, puntahan muna natin yung magandang nabanggit niya, Sir Alex, yung mga walang bona fide intention. Ang tawag po sa batas natin dyan, sa Omnibus Election Code, ay yung mga nuisance candidates. Sino sila? Sila po yung talagang walang intention tumakbo. Magpa-file lang ng COC para makita sa TV, makapaghain. Ano man po ang intention, hindi talaga para tumakbo sa posisyong ina-aspire nila. Ikalawa, may ikalawang klase po yan, yung nakikita namin, Sir Al, na medyo mas masama. Ang layunin kung bakit nag-file ng COC, lituhin ng botante, guluhin ng halalan sa paanong paraan. Halos katunog, kapareho, kaitsura, ka-spelling na pangalan ng isang lehitimong kandidato. So yung lehitimong kandidato po talaga, yan yung naghain ng COC. Ang habol po talaga nila, magtumakbo sa halalan, mag-participate sa halalan, makakuha ng boto. At maglingkod. At syempre manalo, ultimately makapaglingkod dun sa posisyon na kanilang ninanais. Hindi ba mahirap para sa COMELEC malaman kung sino ang lehitimong kandidato at kung sino yung mga panggulo o mga nuisance? Mahirap po. Nung araw po, bago pa ang mga desisyon ng Korte Suprema, lalo na dun sa Gutierrez versus COMELEC, madali po naming magkaroon ng grounds dyan. Una, yung walang political machinery. Walang malaking makinarya. Ngunit sabi po ng Korte Suprema, hindi porket wala kang political machinery, hindi porket wala kang political party na nasa likod mo ay automatikong nuisance candidate. At tama naman po yan. Kami naman po ay naniniwala at susunod sa Korte Suprema. Sumunod naman po, tinignan namin ang aspetong pangpinansyal. May itong tao ba na to sa kanyang estado ngayon? May kakayanan ba siya? Kung tatakbo sa isang national position, kaya ba niya mag-launch ng isang national campaign? Pero ang sabing ng Supreme Court, hindi yan ang dapat ang basihan. Huwag walang financial kasi maaari nandun. So paano ngayon ang gagawin ng Commission on Election? No? Dati marami tayong mga considerations or parameters. Ngayon meron tayong nabanggit mo, 2 Supreme Court decision. On the part of COMELEC, how do you plan to weed out yung mga nuisance candidates?
Tuloy pa rin naman po yung pag-imbestiga ng Law Department. Lilinawin lang po namin ang kapangyarihan po ng Law Department na mag-file motu proprio o yung kami lang po yung magpa-file ay nililimpitan namin sa mga senador. Kung nakaraan po nahalalan pati sa President at Vice President. Siguro bakit po? Dahil hindi naman po kakayanin ng COMELEC lahat suyurin ang lahat ng kandidato hanggang sa lokal na posisyon. So inaasahan po namin pagdating sa lokal na posisyon, dyan po papasok yung ating vigilance ng ating mga kababayan. At pati vigilance na rin ng mga kalabang kandidato. Kung makikita nyo at merong ebidensya, merong prueba na talagang hindi bona fide candidate, na talagang manggugulo lamang, ihain po ninyo ang inyong petition for declare as nuisance candidate. Magiging batayan ba pagiging nuisance kung ikaw ay independent or walang partido? Naku, hindi po. Gaya nga po nung sa desisyon ng Korte Suprema, hindi porkit wala kang political party o political machinery ay nuisance ka. Pag-usapan naman natin ang edad. Kung ikaw ay 80 na or 90, konsiderasyon ba yan? Hindi rin po kasi ang sinasabi lang naman po yung minimum age natin sa bawat posisyon na tinatakbuhan. Kung mapapansin po natin, whether sa konstitusyon o sa mga batas na nilikha pagkatapos nito, wala pong maximum age. Kalusugan. Yung kalusugan po kasi, nasa tao po yan kung siya tatakbo. Kaya nga po nakikita po natin na hindi naman din nagiging balakid ng kalusugan. And in fact, pati po yung pagkakaroon ng physical disability, hindi dapat maging balakid yan sa iyong pagnanais na maglingkod. Pero kung pagsasamahin natin halimbawa, walang party, walang resources, may edad na, poor health, pwede ba siyang maituring na nuisance? Hindi naman po agad-agad. Kasi kung makikita po natin, puntahan po natin yung unang barometro. Bona fide ba ang intention niya? So kung makikita natin talagang gumagawa siya ng paraan para mangampanya dun sa mga paraan na hindi siya masyado magagastosan na kaya niya within his means, malinaw naman magpapakita na may intention siya. Pangalawa, titignan po natin ang pagkakapasok niya sa arena ng politika. Siya ba ay nandun para manggulo lamang? Meron ba siyang kinakaparehong pangalan na lilituhin niya yung kapwa natin? Kung wala po kami makikitang ganun, ang COMELEC po ay isa sa tagapagtaguyod ng demokrasya, hindi po namin pipigilan ang layunin na ganyan. Kanina nabanggit mo, Attorney Rex, na motu proprio pwedeng ideklara ng COMELEC, pero may sitwasyon ba na pwede rin kasuhan? Lahat po ng ating ipadedeklara bilang nuisance candidate ay kailangan masampahan ng kaso na isang petition to declare as nuisance candidate. Kaya nga po kahit ang COMELEC mismo sa pamamagitan ng Law Department kailangang magsampa sa loob ng 5 araw pagkatapos po ng filing ng COC. Kahit po kami, tama po yung nadinig nyo, kahit po kami sa COMELEC tumutupad dun sa aming rules of procedure, within 5 days after filing ng COC, kailangan masampahan ng petition to declare. Sinabi lang natin, COMELEC Law Department can file. And sino pa ang pwede mag-file bukod sa COMELEC Law Department? Ang ating po mga kababayan bilang registered voters ay pwede mag-file laban sa mga makikita nila doon sa kanilang jurisdiction ng mga nuisance candidate. At yung may kapareho ng kapangalan? Opo, lalo na po sila na talagang directly na maapektuhan ng pagiging nuisance candidate. Tama po yan na gawin nila mag-file. Saan siya fina-file? Ang kaso po talaga ay dapat lumagak sa Clerk of the Commission ng COMELEC dahil bilang ito isang petisyon, kailangan dumaan po ito sa paglilitis ng division ng COMELEC. Kaya nga po ang kaso, ipina-file sa Clerk of the Commission. Kung nasa field office naman po at naintindihan namin na medyo madalian ang pagpa-file, maaari pong idaan ang pagpa-file ng kaso doon po sa aming provincial offices na meron din pong transmittal papunta sa aming Clerk of the Commission. Pero tatandaan po natin, kada kaso po na maipa-file ay merong karampatan pong mga docket fees po yan. Tama. So ang filing is with the COMELEC Division, Clerk of the Commission. Clerk of the Commission para dinggin ng COMELEC Division, pero hindi COMELEC and Bank. Hindi pa po, dahil po ang kaso po ng isang petisyon na katulad nito na isang quasi-judicial, may determination of fact and then may determination ng applicability ng law, daan muna po ito sa division. So kung hindi ka sang-ayon sa naging desisyon ng division, ano ang next step mo? Pwede ka pong mag-file ng isang motion for reconsideration na didinggin naman po ng Commission and Bank. Ilang araw nga yun? Sa loob po ng 5 araw, kailangan makapag-file ka upon notice po sa iyo. Dahil lalong-lalo na po ngayon sa ating mga kababayan, ang notice po ay pinadadala sa pamamagitan ng email po. Kasi po pagpa-file po natin, binibigay natin ang email address natin sa Clerk of the Commission nang sa gayon ang pagpapadala ng notice hindi na po inaabot ng buwan. Kung hindi ka sang-ayon sa desisyon naman ng COMELEC and Bank, ano ang recourse mo? Aakyat ka na po sa Korte Suprema. Isa po ito sa pagkakataon na ang desisyon ng COMELEC, diretso ka po aakyat sa Korte Suprema at hindi ka na po dadaan sa iba pang korte. Ang COMELEC Division ba magko-conduct ng hearing? Nasa division po yan kung sapat na sa kanilang ebidensyang nasa harapan nila o kailangan nila mag-conduct ng hearing. Ang importante po dito, ginagalang ng COMELEC ang due process at magkakaroon ng pagkakataon sumagot ang sino mang naakusahan. At kung hindi nagpakita yung nuisance, anong pwede maging desisyon
ng COMELEC Division? Opo, ito po ay maaaring maging desisyon laban po sa kanya kasi tandaan po natin kapag tayo po ay naglagak ng COC, ganyan kaimportante po yung mga detalye dyan. Meron pong box doon na nagsasabing dito ka mararating ng COMELEC. Yung address mo na yan, yung email mo, yung cellphone numbers mo, at dyan ka po papadala ng COMELEC ng lahat ng notice. Kasama po yan, pag naglagak tayo ng COC, ay binibigyan natin ng pahintulot ang Commission on Elections na abutin ka sa anumang paraan na nilagay mo dyan sa COC niyan. Kung ikaw ay petitioner at gusto mo ideklara ang isang kandidato as a nuisance or aspirant, anong pwedeng ebidensya na pwede mong maisampa, maisumite sa COMELEC? Ako, una po sa lahat, yung pagkatapos ng COC, no, pagka-file ng COC, tulad ngayon, ay yung mga taong parang nawawalang bula na lamang. Hindi mga sumasali kung sa anumang forum. Yung mga hindi naman natin nakikita noon, biglang lalabas ngayon, tapos ang gagawin niya po, yung mga kanyang pangako ay parang hindi makatotohanan na lalong-lalo na po, siguro ating i-distinguish, meron naman po mga pangako na siguro sobra-sobra, meron po pangako kasi na parang talagang hindi makatotohanan. At pinamagiging pinakamayamang bansa sa buong mundo. At magkakaroon na ng snow. At magkakaroon ng snow. So ganyan po, ay kitang-kita naman po natin. Yun naman po mga ilan na kung mga kandidato naman na talagang pinapangako ang lahat, hindi naman po otomatiko na nuwisan sila. Pero kung makikita po natin na pagkatapos maglagak ng COC, before and after, wala naman tayong kakikitaan sa kanila. Tapos, yung isang parte pa, alam mo, manggugulo lang. Yan po ay mga tinatawag natin na nuisance candidate talaga. So pwede ka magpatawag ng witness? Mayroon bang pwede silang sabihin o hindi? Ay, opo. Mga witness natin? Opo. Kasi meron din pong mga pangyayari na yung isang tao na nag-file ng COC, malinaw naman na nagdedeklara siya doon sa kanyang household, doon sa kanyang barangay. Yan yung po yung mga tao na talagang ang habol lamang ay hindi para tumakbo ng maayos. So yan po, mga nagkakaroon po ng mga testigo, hindi po bago yan. Meron talagang ganyan na nangyari, may testigo. Hindi, gusto lang niya, sinasabi, nagmamalaki nga niya sa amin eh. Abangan niyo ako sa TV ha, magpapakita ako mamaya. Ganun lang po. Alam naman natin, napaka-prevalent ngayon ng social media at artificial intelligence. Pwede ba itong magamit for or against a nuisance candidate? Ay, opo. Karamihan po ng mga sinasampang kaso na petition to declare as nuisance candidate ay tinitignan natin yung kanilang background. So kung malinaw naman po na talagang hindi nila interest ang kabutihan ng bayan natin, kita po yan sa mga maliliit na aksyon. Pero tatandaan po natin, binabalanse po ng COMELEC ito sa pamamagitan ng pagtatanggal ng nuisance candidate at dun sa mga taong may intensyon. Hindi po namin hinihigpitan to the point na baka pati yung merong bona fide intention ay mawala dito sa pagkakataon. Kaya po, kung makikita nyo po, ang COMELEC po ay napakaingat din sa pagdidesisyon ng mga kaso sa nuisance candidates. When in doubt, will you declare him or her a nuisance or will you allow him or her to run? Hindi po, we will allow him to run po. Him or her, when in doubt. Kasi kung hindi naman po napatunayan ng ebidensya na hindi siya nanloloko, hindi siya nanggugulo naman talaga, malinis naman yung intensyon, papatakbuhin po natin para saan po ang kalayaan natin kung hindi papahintulutan ng COMELEC ang ganito. Yung mga COMELEC field offices, municipal, city, provincial, pwede ba silang tumulong sa paglikom ng ebidensya? Hindi naman po siguro direktang pagtulong, ngunit kung merong ebidensya po na nasa kanilang custody, ay pwede pong mag-request. Ang COMELEC po ngayon ay napakadaling magbigay ng mga request, proper request po for documentation, lalong-lalo na po kung compliant naman yung request sa Data Privacy Act. Balak ba ng COMELEC na ipagkatiwala halimbawa yung reception of evidence to field officials? Depende po yan kasi tinitignan po namin yung kabilisan po ng pagtakbo. No? Kung siguro po yung reception at marking lang, maaari po yan. Pero sa ngayon po, hindi pa natin ginagawa po yan. Attorney Rex, pwede bang masubstitute ang isang nuisance candidate assuming there is a declaration by COMELEC or by the Supreme Court that one is a nuisance candidate? Can that person be substituted? Naku, hindi po. It's as if hindi na-i-file yung kanyang certificate of candidacy. Kaya kapag ikaw ay na-declare na nuisance candidate, wala pong substitution dyan. May mga pagkakataon na na-file yung petition to declare that candidate a nuisance, pero nasama sa balota at binoto ng taong bayan. Paano kung after makaupo ay na-declare siyang nuisance, ano mangyayari sa mga boto niya? Ito nga po yung balak na gawin ng COMELEC sa pagkakataong ito na matanggal natin dahil ito po makikita natin kung gaano kaseryoso at gaano kadelikado ang epekto ng nuisance candidate. Doon sa unang halimbawa po na napag-usapan natin kanina na halos 80,000 botong nakuha, medyo madali yan kasi ang gagawin lang po nun, matapos ang mga lahat ng kaso, yung nakuhang boto ng nuisance candidate ay ililipat lang namin
dun sa boto ng lehitimong kandidato at kailangan namin siyang i-proclaim muli. Ngunit ang mas mahirap po at mas masalimuot ay yung sa multi-position na offices po tulad ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Panlungsod at Pambayan. Maaari po kasing may isang lehitimong kandidato. Merong nuisance candidate. Maaari po kasing hindi naman kaagad-agad na lahat ng boto ng nuisance ay ililipat natin dahil maaring nabotohan po sila pareho. Anong gagawin sa ganung sitwasyon? Ganyan po, doon po sa Santos versus Comelec. Ang nangyari po, dinesisyon ng Korte Suprema, kailangan buksan muli ng Comelec ang lahat ng balota at tignan namin sino ba doon yung binotohan lang yung nuisance. Dahil ang ruling po, ganito, kapag nabotohan po yung ating lehitimong kandidato lamang, walang problema. Hindi po natin issue yan. Pag ang nabotohan lamang po ay yung nuisance candidate, madali rin po, ililipat lang namin yung boto dito. Pero kung pag sila pong pareho ay nabotohan, wala pong paglilipat, pagdagdag o pagbabawas ng Kasi boto. parehong naboto. Dahil pareho pong nabotohan. Ngunit tignan nyo po ang gastos ng pamahalaan. Umubos ng oras, bubuksan namin, isa-isang titignan muli ang bawat balota. Pwede ba ang co-warranto sa usapin ng isang nuisance candidate? Tandaan po natin, magkaiba po yung intensyon ng co-warranto, magkaiba yung intensyon ng nuisance candidate. Una sa lahat, yung nuisance candidate, ang tinitignan dyan, intensyon, bona fide intensyon. O kaya po yung pagkakaroon ng intensyon, manggulo, manglito ng ating kababayan. Sa co-warranto po, ang tinitignan po natin ang kwalifikasyon. Yung bang tumakbo, yung bang nanalo at naiproklama ay kwalipikado para sa posisyon na kanyang tinakbuhan. So pinag-uusapan po natin dito, citizenship, age, residency, literacy at pagiging registered voter. Salamat, Attorney Rex. Ano naman ang mensahe ninyo sa ating mga aspirants, sa ating mga kandidato, sa ating mga botante sa usapin ng nuisance candidates? Pagdating po sa ating pagiging nuisance candidate, ang hinihiling po namin dahil ngayon natapos na po ang filing ng COC at inilahad na po ng Comelec ang lahat ng ito, bantayan po natin, tignan po natin, ang pagbabantay at pagdidesisyon po sa halalan pagdating sa ating eleksyon, ay hindi po dun lang sa araw ng eleksyon. Tignan na po natin sila ngayon, suriin na po natin sila ngayon pa lang. Bakit? Doon sa dalawang napag-usapan po namin ni Sir Attorney Al-Agra, yung kwalifikasyon. At ito sa isang banda ang pinag-uusapan ngayon, ang pagiging nuisance candidate. Tignan na po natin kung ang intensyon ba nila ay totoong tumakbo o sila po ay nandyan lang para guluhin at lituhin kayo at sirain yung matotoong intensyon ng mga tumatakbong kandidato. Nakahanda po ang Comelec na tanggapin ang inyong mga petition to declare as nuisance candidate at asahan po ninyo ang pangako ng George Garcia, Commission on Elections. Lahat po ng petition to declare as nuisance candidate, cancel COC, deny due course at disqualification ay tatapusin ng dibisyon sa Oktubre. Maraming salamat, Attorney Rex. Alam niyo, bukod kay Commissioner George at mga commissioners, napakasipag po at kailangan bigyan ng monumento at plaque ang ating spokesperson ng Commission on Election muli sa ngalan ng Newswatch Plus, Batas et al. Maraming salamat sa oras at sipag, Attorney Rex, ang Comelec spokesperson. Karangalan. Hindi lahat ng nagsumite ng Certificate of Candidacy ay lehitimong kandidato. Yung iba ay walang bona fide or sinserong intensyon sa eleksyon. Yung iba nga dyan, ginagawa lang negosyo ang pagtakbo. Merong katungkulan ng Comelec na busisiin ang mga Certificate of Candidacy, pero kailangan itong timbangin batay sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa karapatang kumandidato sa halalan. Maraming salamat sa ating mga manunood. Ako muli ang law teacher ng bayan, Attorney Al-Agra. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating talakayan tungkol sa darating na halalan. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito lang sa Newswatch Plus.